Hello, Cancer. Ito yung reading mo para sa buwan ng March. Check natin ano yung mga energies, mga dapat mong malaman. Thank you so much for dropping by, Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross-Watchers, ano man ang gender po ninyo. Kung bago ka, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pa-like, follow na rin po yung aking FB page. Malaking tulong po yung inyong pag-share ng mga reading natin, pag-leave ng inyong like. And kung nakaka-resonate man kayo, pwede po kayong mag-leave ng inyong comments. Kung gusto nyo guys maka-avail ng exclusive perks, products ko or services, mag-subscribe po kayo sa aking Meta-verified official page. Yan, FB page. Wow, meron ka ritong opportunities, travel, difficult times, and perseverance. Latag muna natin yung mga cards mo. Uy, sinasabi dito meron kang mga offer na paparating sa'yo, Cancer. Yun dun dito sa iyong opportunities card. So, mukhang merong mga magagandang offer na paparating sa'yo. Kaya daw ikaw ay maging prepared and dressed to impress. So, may multiple opportunities coming to you. Hindi lang yun, maganda rin itong month na ito para mag-travel ka, So, ano man itong mga gagawin mo, transactions, pagta-travel, sa tingin ko magiging successful yung mga lakad na yan. Oo, meron ditong something like long-distance communication. Merong napipintong pag-travel, successful yung mga travel plans or transactions mo. Meron ding pwedeng iba dito LDR kasi parang may binabanggit dito na long distance connection or communication na darating sa buhay mo o baka may person mamimit mo sa iyong pagta-travel at itong person na to ay magdadala ng mga exciting experiences for you. Itong mga travel na ito. Ano man yung travel na yan, this coming March or this coming month. Especially sa mga single yan. Meron kayong mamimit na person during your travel. Tapos itong person na to, maaaring magbigay ng mga exciting na mga eksena or experiences sa'yo. In love life, in career, alam mo yun. So, may mga exciting na opportunities, experiences sa pagta-travel mo. Pwede kami mamit na romantic na kakonect. Pwedeng maging LDR mo. Pero yun lang, may mga challenging times pa rin. Siyempre, hindi naman nawawala yan. You have difficult times dito. Sabi dyan, be on your guard against chaos or unforeseen perils. Or emotional upheaval. So, hindi lang siya yung mga mahihirap na sitwasyon, problema, pati rin sa aspeto ng emotional. Pwede kang maka-encounter ng ganyan. Pero ang sabi kasi dito, kailangan mo lang naman mag-persevere. Yun, you have perseverance card. So, sandamakmak na faith, pagtsatsaga, pagtitiis, perseverance siguro yung kailangan mo. Kung darating ka man sa point
etong susunod na month na ito na makakaramdam ka na parang walang nangyayari, halos walang patutunguhan, wag kang magi-give up daw. Kasi, basta mag-persevere ka lang, magstay ka lang dyan, have faith. Don't give up, don't quit. Kasi merong mga magagandang changes ang paparating sa iyo. Okay? Siguro nga yun yung mga opportunities. Hindi pwede kasing mauna muna yung mga challenges or difficult times bago dumating yung mga opportunities. As long as hindi ka mag-give up, magpa-persevere ka lang. So when it comes to your love life, you have mirror. Kisses, I like you, at saka healthy choices. Alam mo, mirroring, ibig sabihin, nagre-reflect sa isa't isa sa inyo. Pwedeng pareho kayo ng nararamdaman, iniisip, or ginagawa. Projection yun eh. Ano man yung nakikita mo siya, it could be a reflection ng kung ano yung meron ka rin or ginagawa mo sa kanya. Or sa sarili mo. Parang ganun. O diba, sa nakikita ko dito, meron, yung iba dito pwedeng ito a current person or pwedeng mamimit nyo pa lang. Kasi nga sabi ko nga parang may energy dyan ng person na mamimit mo pa lang eh. During your pagta-travel. At sinasabi dito na kayo ay merong, alam mo yun, merong malakas na attraction. Siguro instant yan or ewan ko, siguro ganun kalakas kagad yung dating, yung feelings, yung attraction, magnetism sa inyo na itong person na to. And sinasabi nga doon na mirror kayo eh. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman mo, pwedeng yun din yung nararamdaman niya. Yung feeling ko doon sa mirror card. Okay? Sabi dito, pwedeng may unconditional loving. Alam mo yun, yung mga nakakakilig na moments eh, mga kisses, receiving and giving affection, falling in love. So yun ang nafe-feel ko. Baka ikaw ay kayo ay ma-fall sa isa't isa netong person na to kasi baka yung iba, ewan ko, hindi man kasi ako naniniwala ng love at first sight eh. Pero siguro yung attraction and attraction at first sight pwede pa. Pero yung love, nakita mo lang, love mo na agad. Di ako naniniwala doon. So, ang tingin ko dyan is instant parang being drawn to each other. Ganun kalakas yung force ng attraction, ng connection ninyo, namamagnet kayo sa isa't isa. And you equally like each other. Yun yung maganda rito kasi mutual feelings eh. Yun nga yung na-feel ko sa mirror na kung yung nakikita mo sa kanya, na-feel mo, it could be na yun din yung energies niya para sa'yo. Ayan, no? Someone likes you, romance is blooming. So, meron talagang something na uusbong, magbo-bloom na connection. Romance, di ba? So, this time, you are opting for healthy choices. Not just in love, no? Pero kasi ito ay pwedeng may kinalaman sa love life mo. Basta in love and in life, mas pinipili mo na yung mga healthy choices. Hindi ka na careless, kagaya dati. Mas wise ka na, maingat, no? Mas pinipili mong maging healthy lahat in love, in life. Self-love, self-care, being happier. Check na natin yung iyong mga tarot cards. Okay. Meron ka ditong Knight of Cups reversed, King of Wands reversed, Queen of Wands, Knight
of Cups reversed, King and Queen of Wands. Yung Queen of Wands baliktad, Four of Pentacles, at saka Eight of Swords reversed. Uy, may divine counterparts dito. Ito na yun. Yung person na like-minded mo, na mamimit mo, Cancer. Could be a soulmate. Basta parang may divine connection ito, divine counterpart. Soul connection to, malalim to, feeling ko lang. King and Queen of Wands yan, terno yan eh. So, you equally like each other. You are passionate about each other. Equally passionate and like each other. Yun, yung nakikita kong mga energies dito. At match kayo talaga na itong person na to. In many ways. In many ways. Could be fire sign, Aries, Leo, Sag, pero it could be any sign. Basta meron dito mga water, mga fire. Actually, lahat eh. May air, may earth, may fire, may water. Okay, ganda. You have also Four of Pentacles. Yan yung card ng stability. So, in love and in life, meron kang stability rito. Sa career mo man yan, sa mga choices mo, sa negosyo mo, sa love life mo, nakakakita ako ng stability. Overall, itong month na to is secured. Tatanungin. May mga challenges, may mga mahihirap na part, pero alam mo yun, when it comes to mga pangangailangan mo, when it comes to kabuhayan mo, financial mo, stable. Pati nga yung connection na paparating sa'yo, stable. Kaya lang itong person na to is shy to make a move. Oo, ano to? May feelings siya eh, may attraction, may romantic feelings, pero parang nasa-shy siya na, ewan ko, nasa-shy siguro to magpakitang gilas or mag-initiate. Pero nandoon yung passion, attraction, magnetism, yung romantic feelings. Ano pa, you have the Eight of Swords reverse. Oh, matatanggal na rin yung mga blockages. Diba? Eight of Swords reverse dyan. Ito ay isang liberating na Ito ay isang liberating na situation sa'yo. Ano man itong sitwasyon na to kung saan ay matatapos na yung pagtitiis mo rito, pagiging stuck mo, pagiging stagnant, matatapos na yung feelings of hopelessness, matatapos na yung anumang mga restrictions ito. Kasi ito yung mga limitasyon eh. Okay? Maano na yan? Makakakalas ka na dyan eh. Makakaalis ka na dyan, makakawala ka na dyan. Feeling ko nga parang magkakaroon ka ng parang awakening, realization, and may mga changes kang ia-apply, may mga bagong diskarte kang ia-apply. So, that's it for now, Cancer. God bless, Babush.